Hi, good morning. Nandito na naman tayo para pumasok sa trabaho. Yes. And bago tayo pumasok sa trabaho, gusto ko munang sa inyo, mangaral sa inyo, okay? Ito ang may papayo ko sa mga mother dyan, sa mga parents dyan, okay? Kung mahal nyo ang sarili nyo, mag-ipon ka para sa sarili mo, okay? Dahil sabi ko sa inyo, mahirap tumanda ng walang pera. Mahirap tumanda na ikaw ay nakaasa pa rin sa iyong mga anak, okay? Dahil ito sinasabi ko sa inyo, napakahirap. Hindi nang para sa iyong hirap na pagdaraanan mo, okay? Pati na rin sa anak mo, okay? Pati sila ay mahihirapan din. Ito masasabi ko, kung mahal nyo ang inyong sarili at ang inyong mga mahal sa buhay, okay? Dapat ay tulungan nyo din ang sarili ninyo na magkaroon ng sarili ninyong pera. Ganun ang pagmamahal sa inyong sarili at sa inyong mga mahal sa buhay, okay? Para sa akin, ang selfish mo kung hindi mo na ihanda ang iyong buhay kaperahan, okay? Lalo na doon sa mga magulang na sinayang lamang ang mga panahon na walang ginawa. Sa halip na nagtatrabaho ay nagsugal na lamang, okay? Sinayang ang kanilang 20, 40 years na nagsusugal, okay? Sa pagtutungit, my God, anong makukuha nyo sa pagtutungit, okay? Wala, kundi konsumisyon. Konsumisyon ng yung mga anak mo, mga konsumisyon sa iyo. Tapos ikaw, mangungonsumisyon din kasi maghahagilap ka rin naman ng pera. Hindi ka ba na sasawa ng ganong sitwasyon ng buhay? Okay? Napakahirap ng ganun. Imagine mo, kung hindi mo na ihanda ang buhay mo, at ang sitwasyon mo is parati ka na lamang sa naghahabol sa pera, pagdating ng panahon na ikaw ay naging 50 na, 60, ganyan pa rin yung buhay na pagdaraanan mo. Ganyan pa rin yung maging sitwasyon na pagdaraanan mo. Maghahagilap ka pa rin sa pera. Hindi yan matatapos hanggat hindi mo tinatapos or hanggat hindi mo tinutuldukan. Okay? Kaya itong masasabi ko sa inyo, parating kumita ng pera. Okay? Yan ang maging goal sa buhay, ang pagkita ng pera. Huwag maging depende sa kahit na kanino. Kahit sa mga anak, sa mga kapatid, kahit sa sa lahat ng family members mo. Huwag kang maging depende sa kanila. Okay? Kaya kahit ikaw sa sarili mo ay maging depende ka sa sarili mo. Okay? Independent ang tawag doon. Okay? Kasi ako, talagang naging independent ako. Bata pa lang ay independent na ako, okay? Hanggang sa lumaki ako, sinanay ko ang sarili ko na maging independent dahil mas madali yung ganun. And napatunayan ko na madali talaga. Mas mahirap pa yung naka-depende ka sa ibang tao, okay? Imagine, gaano kahirap para sa iyo or dun sa maging anak nyo na pagdating ng panahon na ikaw ay nagkasakit na, tumanda na, or pambili mo man lang ng pagkain na hindi mo magawang bilhin dahil wala kang pambili, okay? Kasi nga, sinayang mo yung mga panahon na ikaw ay nagsusugal nung kabataan mo, okay? Sinayang mo yung kabataan mo sa pagtutungit. Walang benefits sa pagtutungit, okay? Walang social security sa pagtutungit. Walang pensyon sa pagtutungit. Wala. Lahat ng yan ay wala. Ang dala lang niyan sa buhay mo ay gulo at problema at konsumisyon, okay? Kaya habang maaga pa, itigil na ang pagsusugal dahil wala kang mapapala diyan, okay? Mas may mapapala ka pa kung ihahanda mo ang buhay mo, okay? Sa halip na inaaksaya mo yung oras sa pagsusugal, gamitin mo yun sa pagkita ng pera, okay? Maraming paraan upang kumita ng pera, okay? Kailangan magkaroon ka ng diskarte. Okay? Halimbawa, ikaw ay nasa bahay at walang trabaho, hindi ka na makapagtrabaho sa iba. Gumawa ka ng paraan kung paano ka pwedeng makapagtrabaho sa bahay. Maraming pwedeng itinda, magtinda ka kasi nandun ang pera, okay? Magtinda ka kasi nandun ang sales, okay? Sabi nung iba ay, paano kung magtitinda? May tindahan na yung kapitbahay ko. Well, maraming pwedeng itinda, hindi mo kailangang gayahin siya, okay? Magkaroon ka ng sarili mo. Magtinda ka ng kahit na ano,
Kung gusto mo, itinda mo yung mga wala siya. Ganun. Ang dami. Hindi naman pwedeng tindahan din ang itatayo mo. Maraming pwedeng itinda. Pwede kang magtinda ng isda, gulay, magtayo ka ng sarili mong talipapa doon sa lugar ninyo. Ang dami ng pwedeng pagkakitaan sa totoo lang. Kaya ako, mabubuhay talaga ako. Dahil hindi ako, basta magaling ako sa diskarte eh. Hindi ako talaga umasa talaga sa iba. Hindi ako asa sa ibang tao. Yes. Dahil napatunayan ko sa sarili ko na mas mahirap ang umasa sa ibang tao kaysa umasa ka sa sarili mo. Mas madali kapag sarili mong inasahan mo sa totoo lang. Kasi pag tinuruan mo ang sarili mo sa lahat ng maraming bagay, pag tinuruan mo maging independent ang sarili mo sa lahat ng maraming bagay, maging maayos ang pamumuhay. Lalo na pagdating ng panahon na ikaw ay tumanda na. Okay? Tumundong ka na ng 50, 60. Okay? Kung ako sa inyo, magtrabaho, lingap, mag-ipon, magtabi-tabi na kahit na ano. Dapat ay magiging mas madali na lang ang pamumuhay mo kapag ikay umidad na. Kasi wala ka nang alagain noon, okay? Malalaki na yung mga anak mo, nakapag-aral na sila, nakapagtapos na ng pag-aaral, may mga trabaho na. So, ang goal mo na lang is para na lang sa sarili mo. Ganun ang gawin mo. Kaya pag ganyan, ako yon tatrabaho ako. Patuloy ako sa pagtatrabaho at pagkita ng pera at sa pag-iipon, okay? Sisikapin ko talaga na makaipon ng pera dahil mas maganda na may naipon ka. Mas madali kapag may naipon ka. May madudukot ka, may matatakbuhan ka, may masasandalan ka, may seguridad ka or security para sa sarili mo. Hindi mo kakailanganing manghingi sa mga anak mo, sa asawa mo, sa kahit na kanino. Dahil sa sarili mo ay naiibigay mo yun. Yun ang kagandahan nun. Kaya sabi ko sa inyo, yun ang gawin nyo. Maging abala kayo sa pagkita ng pera. Okay? Sabi ko sa inyo, hanapin ninyo, manood-nood kayo ng mga video kung paano kayo kikita ng pera sa bahay, kung paano kayo magkakaroon ng kabuhayan sa bahay. Ganun ang gawin nyo. Yes. Kesa umasa kayo sa mga anak ninyo, ulti mo pambili nyo ng sigarilyo, itatawag nyo pa sa anak nyo, wala na akong pambili ng sigarilyo, or wala na akong pambili ng ng ganito ganyan. My God, kawawa naman yung anak nyo, okay? Lalo na kung anak nyo ay nag-i-struggle din sa buhay. Lalo na kung yung anak nyo ay independent naman at namumuhay ng kanya, may sariling bahay, sariling mga bayarin, nagpapakahirap siya na bunuin yung kanyang mga monthly bills kung paano niya bubuuin. Tapos ikaw ay isa pang aasa sa kanya. Alam mo yun, isa ka pa niyang buproblemahin, isa ka pa niyang iintindihin dahil hindi ka makapamuhay ng sayo. Every week na lang ay kailangan kang padalhan ng pera dahil hindi mo alam kung paano bubuhay ng sarili mo kahit ang bata-bata mo pa. Diyos ko, kawawa naman ang anak mo. Maawa ka sa anak mo, okay? Ang goal dapat ay hindi ka maging pahirap sa ibang tao. Ang goal dapat is tutulungan mo yung anak mo para hindi ka na nakaasa sa kanya. Ang gagawin mo is tutulungan mo yung sarili mo na maiahon sa sitwasyon na ganyan. Magkakaroon ka ng sarili mong pera. Magtatrabaho ka kahit paano, mag-iipon kahit paano. At hindi mo kukonsumisyonin yung anak mo, okay? Tuwing every week na lamang ay manghihingi ka ng pera sa kanya. Napakahirap nun para sa anak mo, okay? Lalo na maririnig mo yung isa mong kapatid o yung anak mo nga na nagrereklamo, hindi man sa'yo, pero nagrereklamo doon sa kapatid niya. Okay? Yung kapatid, tapo kaya naman ay mahuhuli ng kapatid niya na nagiiyak yung kapatid niya dahil hindi niya alam kung saan kukunin yung ibabayad. Di ba na yun? Dapat magkaroon ka ng common sense na, yung anak ko ay, syempre, hindi naman mayaman yung anak ko. Malaki yung kita ng anak ko, oo, pero malaki din yung mga bills niya. Dapat maisip mo yun. Dapat maisip mo na, ayoko na maging pabigat sa anak ko. Ayoko nang maging, dagdag konsumisyon pa sa anak ko. Ayoko nang isa pa niya akong isipin. Ganito ang gagawin ko. Tutulungan ko ang anak ko. Magtatrabaho ako dito sa bahay. Sisikapin ko makakita ng sariling pera. Tapos palalaguin ko yun. Kung binibigyan man niya ako ng pera, palalaguin ko yun. Para naman hindi na niya ako kailangang isipin linggo-linggo. Diba? Dapat ganun ang goal. Hindi yung linggo-linggo na lang, wala pang isang linggo, nakaabang ka na dun sa anak mo, nakaabang ka na dun sa ibibigay niya, at hihingin mo. Hirap nun, Diyos ko, kawawang anak. Tsaka kaya talagang sabi ko nga is mental health
ang kalaban ng anak mo. Kawawa naman. Alam mo mangyayari sa kanya kapag hindi siya malakas, tatalunin siya ng mental health niya. Tatalunin siya at susuko siya dahil hindi na niya kaya yung ginagawa mo sa kanya. Imagine, kaya dapat is hindi dapat ganun, okay? Hindi dapat ganun ang maging goal. Kailangan magkaroon tayo ng disiplina para sa sarili, konsiderasyon sa ibang tao, okay? Alright, papasok na ako. Okay, hanggang sa muli, bye!